Magandang araw po and mega love shoutout sa lahat. Ayan, lalong-lalo na po sa aking mga manonood sa ang sulok man kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. Ito na naman si Kapitana Nihays ang magbibigay na naman po ng reaction tungkol dito sa hinanaing ng isang founder at isang sponsor ni Medit, no, na na-scam daw siya. Ayan. So, nung nakaraang araw po, nag-live po ako at binigyan ko ng reaction yung live ng isa sa mga sponsors, mamimamihan ni Medit, isang founder, si Ma'am Esther Mores. At after po ng live ko is may nakita po akong comment doon at inignore ko po yon kasi sabi ko baka pinagtitripan lang ako, 'di ba? At sumasakay-sakay lang sa issue. Pero na-curious po ako, so pinuntahan ko po yung channel na yon and legit po, no? Legit po yung comment. Ayan. At ang nakalagay po dito ay, "Hi Kapitana, ako din na-scam niya ng 1,999. Wala siyang pagbabago. Scammer siya. Nag-order ako ng pili nuts. After niya na-receive ang pera, walang dumating na order." No? So, na-curious ako guys. So, pinuntahan ko, so legit ito. And then kahapon, nag-live po ang isa sa mga reactor ni Medit na si FMT Channel at kinonfirm niya na totoo po talaga ito. No? So, kung naalala nyo, a months ago, nag-live si Medit at nag-online selling po siya ng pili nuts. No? So, ang isang bag noon is 1,999. Hindi ko alam kung bakit ganun kamahal. Parang pinaganda lang yata yung packaging, no? So, nag-order ito si Ma'am Almasan, tapos nagbayad siya. At nung itong si FMT Channel, umuwi po ito ng Pilipinas at supposed to be, itong order ni Ma'am Almasan ay dadalhin niya pabalik dito sa Hong Kong. Pero sabi ni FMT, bago siya bumalik, tinawagan niya si Medit na kukunin yung order ni Almasan. Pero ang sabi daw ni Medit, hindi niya na-prepare or hindi niya na-asikaso. Diba? So, eto lang guys, no? Itong si Ma'am Almasan ay isa po siyang founder, no, yung ni Medit at resident dito sa Hong Kong. So, tawag dito, inulit, no, naulit na naman yung dating ginawa ni Medit na kinonsinti ng kanyang community. No? Alam nyo, ang isang pagkakamali, pag kinonsinti mo yan, akala nung taong nakagawa ng pagkakamali na yon ay okay lang at mauulit yan, which is ito yung nangyari kay Medit ngayon. Diba? Naalala nyo guys, na nung nag-online selling siya ng beauty product na umorder ako ng worth 800, pagkatapos ko magbayad, inabot ng mga 3 weeks, more than 3 weeks, hindi dumating yung or walang tawag dito, walang update dun sa order ko, di ba? Hanggang sa nagkagulo na, dinurog-durog ako ng buong community, nasabi dahil lang daw sa 800 pesos ay sinira ko si Medit. Sinira ako si Medit or si Medit ang sumira ng pagkatao niya. Actually guys, it's not about money. Kasi ang 800 kaya ko naman kitain yan. Pero ang masakit, yung nagtiwala ka, sinuportahan mo yung tao, nagtiwala ka, hinangaan mo, binigay mo yung tawag dito, binigay mo yung tiwala mo sa kanya, di ba? Tapos at the end of the day, malalaman mo, di ba? Alam nyo kasi pagdating sa business, piso man ang halaga niyan, importante yan. Kasi nakataya diyan yung pangalan mo, yung kredibilidad mo, yung responsibilidad mo. 'Di ba? So nung time na yon guys, yun yung pinaka-disappointment ko. Kasi hinahangaan mo yung tao, tapos alam mo sa sarili mo na may pangalan kang iniingatan, isa kang scholar ng Naga College Foundation, isa kang ambassadress, isa kang modelo, at magsilbing magandang ehemplo sa eskwelahan na yan. Pero ito yung nangyayari. Pangarap mo maging isang entrepreneur someday. Pero ngayon pa lang, di ba, ginagawa mong instrumento or ginagawa mong experiment, itong mga ginagawa mo sa social media. Di ba? It's not about money. Di ba? Kung malawak ang pangunawa ninyo, it's not about money. No? Kasi ang 800 kaya kong kitain yan. At saka huwag ninyong ilang lang, no? Kasi hard-earned money ko yan. Pinaghirapan ko at hindi ko inasa sa sponsor. Same din kay Ma'am Almasan. It's not about money. Ano mo yung pinakamasakit doon? Yung itinuring kang anak, pinagkatiwalaan ka, sinuportahan ka, hinangaan ka, di ba? Tapos ito rin yung ginawa mo sa kanya. Alam mo, sabi ni FMT, nung bumalik siya dito sa Hong Kong, para lang may panglubag loob doon kay Ma'am Almasan, bumili siya ng mga nuts sa airport kahit daw mahal.
Pero hindi mo yun maano hindi pwedeng pagtakpan ang isang pagkakamali ng isa pang pagkakamali. 'Di ba? Iba yung 'di ba? Iba yung impact ng yung mawawala ang tiwala mo sa isang tao. 'Di ba, Medit, sinabi ko sa iyo dati na kung hindi kayanin ng oras mo, huwag kang mag-online selling kasi diyan masisira ang pangalan mo. Hindi ka pa natuto doon sa ginawa mo sa akin, ginawa mo pa ulit kay Ma'am Au Almasan na hindi iba turing sa iyo. Founder mo yan, tinuring mong mami-mami, sinuportaran ka, tapos ginawa mo din. Di ba? Pag ikaw ay gumawa ng isang bagay, like for example, nag-online selling ka, tutukan mo. Tutukan mo kasi hindi lahat ng mga customer mo maintindihan ka, hindi lahat ng customer pwedeng kang pagbigyan. 'Di ba? Pera, involved ang pera dito. Kung ikaw nasanay ka na tumatanggap ka sa mga sponsor, itong mga customer mo sa online selling, pinaghirapan nila, sariling pera nila, hard-earned money nila, ang binabayad sa'yo. 'Di ba? So dito guys, no, dito mo makikita na ugali talaga ni Medit ito. Ngayon sabihin ninyo, ako ang sumira kay Medit. Si Medit ang sumira ng pangalan niya. Sinira niya yung tiwala at pagmamahal ng mga tao na binibigay sa kanya. This is not all about money. It's about trust, responsibilidad mo, kung ano yung commitment mo sa customer mo, credibility, pagkatao mo, credibilidad mo, di ba? Ito yung importante dito, hindi lang pera-pera. Di ba? So, ito guys, no, this is tested and proven, no? Tested and proven. Ngayon, di ba? Ngayon, sasabihin ninyo na dahil sa 800 pesos, sinira ko si Medit. Hindi. Ugali na talaga ni Medit yan kasi bakit ginawa niya ulit? Makitakin nyo guys itong issue na to, matagal na to kasi umuwi si FMT channel, matagal na ilang buwan nang nakaraan. Ngayon lang sumabog. No? Ngayon lang sumabog. Tapos umalis si Au Almasan sa community ninyo kung ano-ano yung pinagsasabi ninyo. Pinagbawalan ninyong mag-post, pinagbawalan niyo magsalita. Karapatan niya magsalita at ilabas yung kanyang hinanaing. Dahil siya ang biktima dito. Kagaya ko din. Ako ang biktima. Si Medit ang biktima sa amin. Pero feeling ninyo, yung pinapalabas ninyo, parang kami pa yung nabiktima ni Medit. Mag-isip nga kayo. Kasi kung ganito, ngayon, kinonsinti nyo na naman si Medit. Darating ang panahon, uulitin na naman ni Medit yan. Meron na naman siyang susunod na bibiktimahin. Hindi ka talaga nagbago. Sabi nga ni Ma'am Almasan, wala ka ng pagbabago, Medit. Scammer ka na daw. Scammer ka. Hi, Kapitana. Ako din na-scam niya ng 1,999. Wala siya pagbabago. Scammer siya. Nag-order ako ng nuts after niya ma-receive ang pera. Walang dumating na order. History repeat itself. Diba? So, wala na, Medit. Wala na pagbabago. Akala ko ba inaalagaan mo yung pangalan mo bilang isang scholar at ambassadoress ng Naga College Foundation? Pero dito sa mga pinagagawa mo, wala kang pagbabago. Huwag mo sabihin na hindi mo naasikaso kasi busy ka. Kaya nga sabi ko sa iyo, di ba, kung hindi kayanin ng oras mo, huwag ka magbigay ng commitment sa mga tao. Alam mo ba lang hindi mo kayanin na ang oras mo? Bakit ka nagbenta-benta? Bakit ka tumanggap ng order? Dahil feeling mo ba, nasa sa community mo yan, okay lang yan? Maghintay sila kung ilang taon mo bago ipadala yung order? Maghintay sila kung kailan ka free? No! Hindi ganon. Once na nag-order yung tao, once na nagbayad yung tao, mag-reach out ka, asikasuhin mo yung order, kunin mo yung details niya, ipadala mo yung order. Ganon. Diba? Bigyan mo ng time kasi ginusto mo yan eh. Kaya dyan sa mga Medit community, no, sana lang, this is the second time, sana lang wala ng pangatlo. Pag may pangatlo pa, wala na. Inugali mo na talaga. Diba? Inugali mo talaga. Tapos ang ano ninyo, grabe kayo kumandurog ng tao, parang kayo pa yung nabiktima. Parang inalisan nyo ng karapatan yung mga tao magsalita na sila yung naging biktima, sila yung nasaktan. Imagine, kahit piso, 2 piso lang yan, pinaghirapan namin yan. Ini-enjoy mo yung pera na galing sa pang-scam mo. Kinakain ninyo yung pera na galing doon sa panluloko mo.
Paano niya paliwanag ito ngayon? Paano mo sagutin? Huwag niyo sabihin, nung time na yun, tawag niyo sa akin, 800 pesos, si 800 pesos. Ano ngayon tawag niyo kay Ma'am Au Almasan? 1,999, ganon. Sa hirap ng buhay ngayon, kahit piso lang, mahalaga yun. Pinaghirapan namin yun. Tapos ganyan lang kayo, mandurog-durog ng tao. I-analyze nyo nga, sino ang may mali? Yung nag-order? Or yung nagbenta? At tumanggap ng order na hindi inasikaso? Oh, scammer ang tawag sa'yo. Diba? O galit kayo ngayon dahil tinawag si Medit na scammer. Anong tawag doon? Na tumanggap ka ng bayad, hindi mo inasikaso yung order. Hindi mo pinadala yung order. Mantakin mo yan, gumastos si FMT. Yun ang explanation niya sa live niya. Gumastos siya, bumili siya ng mga iba't ibang nuts doon sa airport kahit mahal para lang may pandubag loob doon kay Ma'am Almasan. Kasi expected niya na after niya magbayad, madadala yung order niya pabalik dito sa Hong Kong. Pero anong sagot mo? Hindi naasikaso. Ganun lang. Ganun lang. Alam niyo, hindi niyo maintindihan yan. Kasi hindi kayo ang naging biktima. Huwag nyo nang hintayin na mabiktima din kayo para maintindihan ninyo at mararamdaman ninyo yung nararamdaman namin ni Founder Au Almasan. Akala nyo kasi akala nyo kayang-kaya nyo lang bilugin yung utak ng mga kasamahan ninyo. Diba? Actually, tapos na sana itong issue na to. Naka-move on na ako eh. Diba? Pero yung may nabiktima na ganito, parang palaki ng palaki yung amount. Baka next time, hindi lang 1,999 na naman ang mabiktima. Baka mas malaki na naman. Alam nyo guys, hindi ito paninira, no? Reaction ko ito at the same time, awareness na rin na sana wala rin mabiktima sa susunod. Kasi habang kinukonsinti ninyo at habang kinakampihan nyo itong si Medit, feeling niya siguro sa sarili niya, okay lang yan. Okay lang yan. Andyan naman yung mga supporters ko, andyan naman yung mga mamis ko, andyan naman yung mga founder ko na pwede ako ipaglaban at magtakpan yung mga maling nagawa ko. Diba? Hindi na bata yan. Actually, hindi na bata yan. Marunong na yan mag-isip kung anong tama at mali. Nasa legal age na yan. Pero anong ginagawa ninyo? Nakakahiya, diba? Nakakahiya. Alam nyo, hindi na yan si Medit. Hindi nyo na yan mapapasunod si Medit. Bakit? Kumikita na yan. Kumikita na yan, tumatanggap pa sa inyo. Unlike before na wala talaga siyang income, di ba? Talagang ini-enjoy niya talaga yung galing sa sponsor. Ngayon may sarili ng income yan. Mas malaki pa ang kita niyan sa mga ordinary employee, sa mga regular pala na employee sa Pilipinas. Mas malaki pa ang kita niyan. Kaya kahit iwanan ng mga sponsor yan, wala na niyang pakialam kasi mayroon na siyang sariling income. Di ba? Ay, Medit, baguhin mo yung pag-uugali mo. Baguhin mo yung pag-uugali mo kasi hindi lahat ng tao pwede kang pagpasensyahan. Time will come, makakahanap ka ng katapat mo. Mark my word. Pag tinuloy-tuloy mo yung ugali mo na pang-i-scam mo, makakahanap ka ng katapat mo. Kaya habang maaga pa, baguhin mo yung ugali mo. Kayo pa yung mataas, kayo na ngayon na biktima, kayo pa yung nagmamataas. Napiling nyo kayo pa yung nabiktima, kayo pa yung dihado. Di wow. Kaya ito Medit baguhin mo yung ugali mo. Baka balang araw makahanap ka ng katapat mo. Sabi nga ni Founder Almasan, wala ka ng pagbabago. Scammer ka daw. No? So maraming salamat guys. Abangan nyo sa live ko dahil itatakal natin ulit ito. Thank you so much and God bless po sa inyo lahat. Ingat po kayo.